All this time, he thought my ex is the father of my son. He was mortified to know that I have a daughter to be pregnant. I have to explain that I undergo to plenty of process in order to have a child kahit wala nang naganap na katulad sa mag-asawa. 4 years later, Andrew suddenly appeared and wanted me to pretend that I was his girlfriend. In his ex-wedding, turned out that groom was my ex and his best friend. Well, not anymore. I don't know what to say. Napabuntong hininga ulit ako. Ano pa bang ine-expect kong reaction ni Sandro? Kahit naman ako hindi alam paano iintindihin lahat ng nangyari sa akin. Gusto ba niyang kunin si Albert? No, he's not taking anything from me, Sandro. But he wanted you, Catherine. Muli na naman itong pinaalala sa kanya ang mga sinabi ni Andrew. Hindi naman talaga ako gusto ni Andrew dahil mahal niya ako, kundi gusto niya lang ako para makuha ako at masakit para sa akin yun dahil hindi ba pwedeng mahalin ako ng totoo bilang ako. Good. I won't let him if he did. Tumayo na si Sandro at siya rin. I think that's my cue to leave. I have enough information to discover already at nakakalito ang buhay pag-ibig mo. Napangiti na lamang si Catherine bago ito hinatid sa pinto. Thank you, Sandro, for everything. Di ko alam ang gagawin ko kung wala ka ngayon. You're free to come by anytime. He had a smile in his face. Anything. I have to go. Niyakap siya nito at malugod niya iyong tinugon. He kissed my forehead just like what he always do before leaving. Be careful. I nod and smile. I wave him goodbye before I enter my house and close the door. Hindi niya pinansin ang huling sinabi nito dahil wala naman siyang dapat ikatakot dahil lagi siyang nag-iingat kahit hindi pa nito sabihin. What's with the kiss? Napasandal si Catherine sa pinto nang wala sa oras nang biglang may magsalita. Don't scare me like that. Anong? Akala ko umuwi ka na. I didn't leave. I was still in the kitchen. Waiting. Sabi nitong nakapamulsa pa. Waiting? Ano pang hinihintay mo at di ka pa umuwi? Nilampasan ko si Andrew at dumiretso ako sa kitchen. Kita niyang mag-aalas 7:30 na rin ng gabi at parang wala pa itong balak umuwi. You. I'm waiting for you, Catherine. Muling tumibok ng mabilis ang kanyang puso sa sinabi nito. Hindi dapat siya nagpapaapekto sa mabulaklak na bibig nito dahil alam niya kung anong gusto nito. Waiting for me, ha? Ano naman kailangan mo sa akin? Sabi niyang hindi nakatingin dito. Binuksan niya ang refrigerator para ilabas ang dapat sanay kanina niya pa nalutong hapunan. So kailangan mo pagluto ng dinner. I'm hungry. You make me hungry. Nag-angat siya ng tingin matapos makuha ang manok na nakalagay sa ref. Seryoso ang itsura nito nang sabihin sa kanya yun. He wasn't teasing you, Catherine. Stop expecting things and just let the poor man eat. Ani niya sa sarili. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at agad rin siyang nagkumpisa sa paggayat ng manok. Adobo ang lulutuin niya ngayon. Sana lang ay kumakain ito niyon. Naiilang siya habang tahimik na nagluluto sa kanyang sariling kusina. Hindi siya sanay na may nanonood sa kanya lalo na kung ang taong yun ay si Andrew. Ramdam ko na pinagmamasdan ako nito na lalong nagpailing sa akin. Ilang sandali pa ay nakapagluto na si Catherine at nakapaghain na rin sa lamesa. Sinadya niyang damihan ng kinuhang kanin dahil alam niyang malakas itong kumain. Nakangisi naman si Andrew nang ilapag niya ang plato na may ulam na ring adobo sa harapan nito. Anong iningiti-ngiti mo? Masungit niyang tanong rito habang nagsisimula na sa pagkain. Umiling lamang ang binata bago ito nagpatuloy sa pagkain. Hindi mawala ang pagkamangha sa mata ni Catherine nang mas nauna pa itong natapos sa kanyang kumain kahit na triple pa ang sinandok niya rito. Hindi ka ba pinapakain sa inyo? Nangiinis niyang biro sa binata habang inilapag sa lababo ang pinagkainan nilang dalawa. Sumandal siya sa lababo pagkaharap rito. About earlier. Napatingin si Andrew sa kanya. Nakasandal ito ngayon sa lamesa habang nakangiti. Thank you for doing that, less the punching part. Tumayo ito at bahagyang lumapit sa kanya. Agad naman siyang nagbaba ng tingin. Kung maaari lamang ang ayaw na ayaw niyang lumalapit ito sa kanya dahil parang nanghihina siya. Lalo na kapag ganitong naaamoy niya ang pabango nitong animoy nakakahalina. Thank you. He laughs before he smirks. She wanted to roll her eyes at him. Kung nga ito nagpapasalamat, ikaw pa itong tatawanan. Aniya sa sarili.
I don't take simple thank yous as a gratitude, Catherine. Anong ibig niyang sabihin? At bakit bigla siyang kinabahan? Agad akong nag-iwas nang mas lalo itong lumapit sa akin. You have plenty of ways to thank me. Putol nitong sabi. The last thing he said stopped me just beside my own fridge. Let's try. He continues. Tinulak niya ako pasandal sa dingding at hindi ako agad nakakibon ng ilang segundo. Gusto niyang kagatin ng iba mang labi ng mga oras na yon dahil sa mga malalim na pagtitig nito sa kanya. Para kasi itong tahimik na nagmamakaawa sa kanyang hayaan itong gawin ang gusto para sa kanya. At nang maramdaman ng binata na hindi ako kumikilos ay bahagya nitong nilapit ang mukha sa kanya at ginawaran ako ng halik sa labi. Napapikit ko ang aking mata at kusang tumugon sa halik ng binata. Kapwa namin ngayon dinarama ang bawat isa. Alam niyang wala itong balak na ihinto ang paghalik sa kanya ng mga oras na yon. Like he's been waiting to do this for so long. Bawat daanan ng kamay nito ay naghahatid ng init sa kanyang pagkatao. Do you want me, Catherine? He asked me. I don't know. Maling-maling na sinagot ko ang tanong niya. Kinuha niya yung pagkakataon para hawakan ng aking pisngi at mas maiging lumapit sa akin. Why not? Unti-unti akong nangihina sa ginagawa niya ngunit hindi ko iyon pinapahalata. Mali ito at alam ko na hindi ako mahal ng binata at masasaktan lamang ako sa huli kapag nagpadala ako sa emosyon ko. Wika ng bahagi ng isip niya. Kinabukasan halos hindi pa rin makalimutan ni Catherine ang nangyari kagabi. Hindi siya makapaniwalang hinayaan niyang mangyari ang lahat. Paano na lamang niya haharapin ang binata? Nasa kusina siya ngayon kung saan nangyari ang hindi dapat mangyari. Ano bang pumasok sa isip mo, Catherine? Ano na lamang iisipan niya sa'yo? Na ganong klase kang babae? Hindi marunong magpigil ng emosyon? Malalim na lamang siyang bumuntong hininga at sandaling pumikit. Agad niya ring iminulat ang mata. Hindi siya makatagal dahil tuwing ipipikit niya iyon ay bumabalik ang mga nangyari sa kanila. Muli siyang umiling upang bumalik sa normal ang kanyang pag-iisip. Hindi dapat niya ito iniisip. What happened the other day is just a mistake. Nadala lamang siya ng emosyon niya. Hindi ka apektado, Catherine. Mariin niyang sabi sa sarili. Ibinaling na lamang niya ang atensyon sa pagluluto ng agahan, katulad ng lagi nilang ginagawang mag-ina. Papaliguan niya ang anak at ihahatid ito sa eskwelahan. But unlike the first day, her son's a bit early today. Hindi kasi siya masyadong nakatulog kagabi kaya't maaga siyang nagising. She smiled at her son and waved goodbye. Muli na lamang pumasok ang mga sinasabi sa kanya ng binata. He keeps on bothering her thoughts. Parang nagdadalawang isip siya sa mga nagawang desisyon dahil kahit hindi niya aminin ay tama rin ito. Naiinis niyang nilabas ang mumurahing cellphone at tinawagan ang matalik na kaibigan. She needs to relax for a bit dahil parang magwawala na ang utak niya kakaisip kay Andrew. Well, ang unang sabi ng kanyang kaibigang si Myla matapos nitong sagutin ang kanyang tawag. Asan ka? We need to talk. Sana hindi ka busy ngayon. Anak ng tinapa. Bakit ka nagpahalik sa lalaking yun, Catherine? Ang unang bulyaw sa kanya nito matapos niyang sabihin ang totoong nangyari sa kanila kahapon. Hindi siya makatingin ng diretsyo dahil doon. Napagpasyahan nitong magkita sila sa lagi nilang tambayan na cafe. Hindi ko naman... Ewan ko, Myla. Maigi siyang napasandal sa upuan roon. Humigop ito ng kape bago magsalita. Magaling ba? Kunot noon niyang tinignan ang kaibigan. Hindi siya makapaniwalang tinatanong siya nito tungkol doon. Seryoso ko ba ngayon, Myla? Natatawang napailing lamang ito sa kanya. Kumalma ka nga, nagbibiro lang ako. Pero seryoso, did you somewhat enjoy it? I rolled my eyes at her at lalo lamang itong natawa sa aking reaksyon. Ito ang mahirap kapag may kaibigan kang mas baliw pa sa'yo. Pwede ba kahit ngayon lang maging seryoso ka? Bakit? Hindi na ba pwedeng maging masaya para sa kaibigan ko? Umayo siya ng pagkakaupo bago magsalita. Masaya? Do you think I enjoyed it? Sa tingin mo, ginusto ko nangyaring yun sa amin? Munti ka na niya ako makuha na parang ganun nga rin eh. Nagkibit balikat lamang ito sa kanya. Bakit, hindi ba? Sa akin ka ba magsisinungaling, Catherine? Ilang taong na tayo magkaibigan. Huwag mo nang i-deny. Alam kong di ka nagsisisi sa nangyari.
Hindi ako masaya para sabihin ko sa'yo. Seryosong sabi niya rito habang binaling ang atensyon sa in-order niyang red velvet cake. It doesn't matter to me anymore. Ang mahalaga, akong masaya ngayon para sa'yo. Akalain mo sa kanya rin palang bagsak mo? Tigilan mo nga ako, Myla. Ba't di sarili mong isipin mo at akong pinipilit mo sa pagmamahal na yan? Alam mo naman nangyari dati pero hindi ka pa rin tumutigil kakaset up sa akin. Hayaan mo na lang ako. Alam ko kasi sooner or later papasalamatan mo rin ako sa kakakulit ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Iniwas niyang sandali ang tingin sa kaibigan at inisip ang sinasabi nito. Ako? Papasalamatan siya? Para saan? Matagal ko nang pinangako sa sarili kong hinding-hindi na ako mag-aasawa anuman ang mangyari. At hindi na noon babago pa ang desisyon ko kahit na sino pa ang makilala ko at kung sino man ang dumating pa sa buhay ko. Hinayaan ko na lamang ang aking kaibigan sa gusto niyang gawin. Alam ko, simula ngayon na hindi na kami muling magkikita ni Andrew at babalik na naman ang kaibigan sa dating gawi. Kung sino-sino naman ay ipapakilala nito sa akin. Simula kahapon matapos ang nangyari sa amin, alam kong yun na ang huli naming pagkikita na ang binata. Susunod naman siya sa pinagkasunduan, di ba? Dahil sinunod ko ang gusto niya kahit nabag yun sa kalooban ko. Parang ang lalim-lalim naman ang iniisip mo, Catherine. Problema ka pa rin ba tungkol sa anak mo? I shake my head. Hindi. Alam kong hindi niya kukunin ang anak ko. May hindi pa lang ako masabi sa'yo. Halos 1 linggo rin silang hindi nakitang dalawa at sa loob ng 1 linggong yon ay sobrang dami nang nangyari sa kanya. Parehas silang naging bising dalawa, lalo na ang kaibigan niya. Ayaw naman niyang istorbohin ito dahil alam niyang marami itong inaasikasong kliyente at pasyente. Kaya't kahit gusto man niyang tawagan ito ng mga panahong down na down siya, ay hindi niya magawa. Is it serious? About what? Alam mo namang nandito lang ako lagi para sa'yo. Halata ang pag-aalala sa mga tono ni Myla. Napangiti na lamang siya dahil kahit na marami na siyang pinagdaan ng pagsubok, hindi pa rin siya hinayaan ng Panginoon. Maswerte pa rin siya dahil binigyan siya ng kaibigang handang makinig at handang tumulong. We met again after so many years, Myla. He looked so happy with her. What? Met? Sino? Yung kasal na pinuntahan namin ni Andrew. Kasal yun ni Jericho. He didn't know that we're... Oh my gosh! Tumango-tango ako dahil iyon rin mismo ang naging reaction ko. He was Andrew's best friend. And the bride is his ex. Just imagine the horror on my face that time. That I was not prepared to face the man who broke my heart. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? I'm fine. Ngumiti siya ng kaunti sa kaibigan. Hindi niya maaming may konting inggit siyang nararamdaman. Ang mahalaga, masaya na siya at maayos na ako. Nagkausap kami. Medyo hindi naging maayos ang pagkakausap namin nung umpisa. Nagkausap na kayo? Anong kasinungalingan na naman sinabi ni Jericho na yun sa'yo? At niniwala ka naman. Inubos niyo muna ang in-order na cake bago muling nagsalita. Huminahon ka nga, Myla. Wala naman siyang ibang sinabi bukod sa sorry. Sorry lang? Ano ganun na lang? Muling kumunot ang kanyang noo dahil hindi na to pinansin ang sinabi niya. Oo, at huwag ka nang masyadong high blood. Pinatawad ko na yung tao, Myla. Tagal ng panahon nang lumipas. Tingnan mo nga't kinasal na siya. Nakikita ko namang masaya siya kaya hinahayaan ko na. Wala rin namang mangyayari kung habang buhay kong kikinkamin yung galit sa puso ko. Ako naman, heto na naman po kami. Napakamartir mong babae ka. Yan ang mahirap sa'yo, Catherine. Masyado kang mabait sa iba kahit ang ending naaabuso ka. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi nito. Hayaan mo na nga diba? Saka sinabi ko na sa'yo matagal ko nang pinatawad yung tao. Ikaw lang mapilit. At saka hindi lang naman siyang masaya ngayon I'm happy too. With you, Sandro and my son. Sa pagkakataong ito nakangiti na siyang maluwag. Hindi na tulad kaninang pilit pa ang kanyang pinapakita. Pinag-cross nito ang mga braso at masuri akong tiningnan. Di nagulat ang ex mo na makita ka. Bakit naman magugulat yung tao? Hello, syempre naman. Kasama mo lang po kayo ang best friend niya at sa kasal niya pa. Saglit siyang natigilan sa sinabi nito. Sandaling bumalik ang sumunod na pangyayari sa kanya. Oo, normal lang sigurong magulat magtaka kung bakit kaming dalawang magkasama ni Andrew. Hindi naman siya nagtanong about doon. Hindi rin niya kami sinundan nung hinila ako paalis ni Andrew matapos naming magtalo. Buti naman,
Hayaan mong mahibang yun kakaisip kung magkaano-ano kayong dalawa ni Andrew. Napailing na lamang si Catherine. Talagang magkaibang-magkaiba ang aming ugali ng kaibigan ko. Inakala ni Jericho na anak niya si Albert. Kita niyang natigilan si Myla. Tumikim ito at inayos ang sarili. Anong sinabi mo? Paano naman niya nalaman? Sinabi mo ba? Sinabi kong may anak ako, pero hindi ko sinabing sa kanya yun. He visited me in my house at kasama ko si Andrew nun. Ay naku, buti nga sa kanya, para malito siya. Hulaan ko, hindi mo nasabi yung totoo sa magaling mong ex at si Andrew nakapagsabi. Tama ko, di ba? Marahan akong tumango. Okay, good for him. At least, alam niya na yung totoo. Alam kong mahirap rin tanggapin dahil siyang partner mo ng time na yun, pero sorry na lang siya dahil hindi sa kanya ang bata. And thank God, Catherine, dahil hindi ka nabuntis ng irresponsableng lalaking yun. Tama na nga, Myla. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo? Nagbago na yung tao. Hindi na siya yung Jericho na nakilala ko noon. Inaya na niya itong umalis dahil malapit ng mag-alas 12. Mabilis ang paglipas ng oras at hindi niya rin masyadong napansin na kailangan na niyang bumalik para sunduin ang anak. Kasama niyang nagsundo ang kaibigan sa kanyang anak. She offers to take us both back home. Bago ako sumakay muli sa front seat, ay binulungan niya kung may dapat kaming pag-usapan pagdating namin sa bahay. And I'm really hoping that it's not about my ex or Andrew. Dahil ayaw na muna niyang isipin ng dalawa, lalong-lalo na ang taong huli niyang binanggit. Tuluyan na kayong umiwas si Catherine kay Andrew? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.